Ayan, so tingnan na natin ang ating ginataang bangus. So this is after 4 days. Wow! Sarap! Masarap pa din! Perfect ang pagka-preserve natin. Ayan. Mas lalong sumarap. Hi everyone! So, share ko sa inyo kung paano natin niluto ang ating ginataang bangus. So, soon to be product natin ito, kaya ganito natin prepare. In-slice lang natin sa katamtamang laki lamang. Gagawa tayo ng brining solution. Nag-add tayo ng rock salt at saka tubig. Iba-brine natin ito for 30 minutes to 1 hour para matanggal yung langsa. Green chilies, meron tayo ditong onion, meron tayong garlic, meron din tayong luya. Slice lang natin. Itabi muna natin ito. I-prepare muna natin iba pang mga spices. So, after an hour, hugasan na natin ang ating pinabrine na bangus. Hugasan ng mga 1 beses. Pagkatapos, mag-add na tayo ng rock salt. Sa puntong ito, wala ng dugo-dugo. So, nag-add tayo ng oil at papainitin natin ito. So, make sure na mainit talagang mantika before natin isalang. So, ito, fry lang natin ito till na maging slightly brown. So, ito na, ready na ang ating mga naprito na bangus. Sa ating pressure cooker, nag-add tayo ng oil. Igisa natin ang mga spices. Ang ating ginger. Isunod na natin ang ating onion. Isahin natin until na maging translucent ang kulay nito or ang ating sibuyas. Mag-add tayo ng ground pepper para mag-infuse ang flavor ng mga spices na ginisa natin. Pangpabango ito. At ini-add na din natin ang ating garlic. Pagkatapos isunod ng ilagay ang ating naprito na mga bangus, paisa-isa natin itong ilagay. Para bang i-arrange natin ito sa ating pressure cooker para makasya talaga lahat ang naprito nating isda. So mag-add tayo dito ng coconut milk. Pure coconut milk ang ating gagamitin at mag-add tayo ng green chilies para may kunting kick of spiciness naman ito. At saka ang ating ground pepper. Mag-add tayo ng soy sauce, seasoning, at ang ating suka. Katamtamang dami ng tubig. At ang ibabaw nito binablanch natin ng ating coconut milk para magpantay talaga at manuot talaga yung gata. Takpan lang natin ito at i-pressure cook natin until sa lumambot. So mga 1 hour or 1 hour and 20 minutes okay na. Make sure na pasingawin muna before natin buksan para iwas scratch tayo. At dito ni-remove lang natin yung pinaka-whistle nito para ma-release talaga natin yung pressure sa loob ng ating pressure cooker. So ito na ang ating napakasarap na ginataang bangus. Wala talagang masasayang dito dahil pati tinik makakain. Talagang napakalambot. Ang sarap nito sa mainit na kanin. Tiyan talaga na parte ang paborito ko sa bangus. Kayo ba? Ano bang paborito niyo sa bangus? Comment down below naman. At para ma-preserve natin ng mabuti, in-sterilize muna natin ang ating mga bote. Pagkatapos ilagay na natin ang ating mga bangus. Kahit mainit pa, pwede itong ilagay. Mga 4 na piraso po ang pwede sa isang bote. Depende yan kung gaano kalaki ang bottle niyo. Lagyan lang natin hanggang sa matapos. Isiksik natin ito. Pagkatapos, lagyan na natin ito ng ating masarap na sabaw. Takpan natin. Siyempre, hindi kompleto kapag hindi natin matikman ito. Ito po ang ating mainit na kanin. Napakasarap talaga. Sabaw pa lang, ulam na. Napakalambot talaga nito. Pati tinik makakain. Napakataba ng tiyan. Napakasarap. Samahan pa natin ng siling maanghang. Perfect talaga ang kain natin. I'm sure mapapasain ka ng sobra. So ito na po after 4 days. Ayan, tikman na natin ang ating napakasarap na ginataang bangus. Ayan, so tikman na natin ang ating ginataang bangus. So this is after 4 days. Ayan. Tingnan natin kung na-preserve natin siya ng wow! Sarap! Masarap pa din! Perfect ang pagka-preserve natin. Super bango. Yan. Ito natin siya. Kasi ang bango niya, grabe. Ayan, o, tingnan niyo. Yan, so ito yung product natin soon. Yan. Grabe, nag-o-oil pa talaga siya, o. Nag-o-oil pa talaga siya. Yan. So siguro ma-preserve to ng mga ilang buwan. So maximum is 6 months kasi pina-process natin to, thermal processing natin to. Ayan siya, oh. Ayan, nakikita nyo yan. Ayan.
tikman na natin syempre. No, excited na tayo. Kasi, yan. Mas lalong sumarap. Grabe. Grabe. 4 days. Sarap pa din. Basta wag nyo lang i-open. Tapos ito, na-open nyo na. Ilagay nyo sa loob ng refrigerator. Seal nyo. 4 na piraso ang laman sa isang ganito. Yan. Pause na ko. Ito hindi pa siya na-open. So, pwede po nyo pang ma-preserve. Tingnan natin kung ma-preserve natin up to mga ilang buwan. Okay? Yan na po. Napakasarap. Grabe. Sarap talaga.